Nag-survey kami para malaman ang opinyon ng mga tao kung lubusan ng tanggap ang mga bakla sa ating lipunan. Ito ang ilan sa mga sagot na nakuha namin. Hindi nyo ba tanggap ng mga bading or mga bakla sa ating society? Kasi, syempre, marami na naman mga lumalagay na mga bakla. Parang, para sa mga Pilipino, okay lang na magkaroon ng bakla dito sa society natin. Kasi, hindi naman sila nakakasakit ng ibang tao. Kaya parang okay lang sa kanila. Ay, oo. Bakit? Kasi parang hindi naman din sila iba sa ibang tao. Parang pare-pares lang naman sila. Kaya ba't naman hindi sila matatalo? Siguro okay lang na yung kanyang kilos, pero ayoko lang nagdadagdag ng pambabae kasi hindi siya babae. Lalaki siya. Pero kung hereditary talaga, pigilan niya na lang na yung kilos niya pwede siyang ganun-ganun. Pero hanggat maaari, pigilan niya yung pagdadamit niya ng babae, o kaya yung pagiging relasyon sa lalaki, gano'n. Tanggap ba sa society natin ngayon yung mga gays? Opo. Ano? Opo. Sa lahat ng aspect, yung same marriage, same-sex marriage. Kasi tao din naman sila eh. May karapatan sila maging happy. At saka din tayo sa reality. Nandun na talaga, kasama na talaga siya sa atin, sa buhay niya. Oo, tama. Kasi wala naman silang, di ba? Parang wala naman silang ginagawang mali. Or siguro yung tingin na lang ng ibang tao, may mga silang ginagawa sa parang intention o sa relationship yun. Din lang sila parang dinidiscriminate. Pero okay naman sila dito. Para sa akin, tanggap na kasi hindi naman, di ba sabi nga kamalasan, hindi naman eh. Nakakatulong pa nga sila eh. Yung iba nga, sila pa yung postadino, sila pa yung mas may pakinabang sa totoong babae. So, parang feeling ko tanggap na. Pero sa church kasi, medyo hindi pa sila okay sa mga ganun. Mga homosexual. Meron pa rin mga issue na homosexual. Pero para sa akin, tanggap na. Kasi marami din yung nagagawa yung mga bakit tanggapin na. Kasi wala na rin. Oo naman, yung nagsabi ko may bubugin ko. Bakit? Bakit sa tingin mo? Kasi parang hello, this democratic country naman, di ba? Lahat tayo may rights. Hindi naman siguro kailangan i-judge na isang tao, yung ibang tao, dahil sa sexual preference niya. Must be accepted in the society because they are a group of individuals who usually contributed a lot economically, socially, etc. They are essential ingredients of our society. Therefore, they must not be discriminated. They are also individuals should be given due consideration, just like ordinary individuals. Namin. Bakit po? Eh kasi malaki yung contribution nila sa atin, sa lahat ng bagay. Kasi parang pag sinabing gay, parang napaka-flexible nila sa lahat ng bagay. At saka at the same time, yung mga gays, parang part sila ng yung society. Mas masarap pa kasama mag-isip sa mga normal na sexualidad. Base sa mga sagot na ito, tanggap ang mga bakla sa ating lipunan dahil sa ginagampanan nilang papel sa pag-unlad ng mundo at ang mabilis na pagdami ng kanilang mga kauri. Sa kabilang panig naman, hindi sila tanggap dahil sa mga immoral nilang gawain. Immoral ba ang pagiging bakla o ang mga ginawa nila ang nagbibigay ng ideyang immoral sila? John Lapus, o mas kilala sa pangalang Sweet, isa sa mga pinakakilala at pinagkakatiwalaang host at TV personality sa entertainment industry. Pinalad kami na makapanayam siya tungkol sa kasalukuyang pagtingin ng lipunan sa mga bakla. Nung hindi pa po kayo artist, marami po bang discriminations or troubles kayo na na-encounter? Dahil sa pagiging bakla. Napakadami at kahit gusto kong malaman mo na kahit ngayon na artista na ako, meron pa din. Yan ang isa sa mga masaklap na katotohanan. Kaya ako ay I'm so happy that there are students like you na gumagawa ng mga ganitong topics sa eskwelahan. That's why pag may mga ganito talaga, kung nag-a-agree ako talaga, kasi it only means one thing, you're interested, and hindi nyo kami dinidiscriminate. Meron, madami.
sa eskwelahan. Meron akong kaklase, lalaki siya, halos pareho kami ng essay sa isang subject, pero mas mataas ang grade niya sa grade ko. Buti na bakla ako, so nakakapagtaray ako at nagreklamo ako sa teacher. Ang dami kong teacher na nakaaway dahil dyan. Kasi nga, bata pa lang ako, conscious na ako na parang na there's discrimination sa society sa mga bakla. Dahil ultimo ang nanay ko nga, ganun. Ang nanay ko, maliit ang tingin sa mga bakla. Alam ko, bakla ako. So, naging conscious ako sa surroundings ko na subukan niyo ako i-discriminate. Manda kayo, may ganun. Hotel, tsaka sa restaurant, nung college ako, nakita ko kung gaano kalakas ang homophobia, ang gay discrimination sa hotel and restaurant industry. Yung cold kitchen department nila, ang supervisor, I forgot his name, lalaki siya. Parang mid-20s pa lang. Tapos, isa sa staff niya, isang bakla na 40 plus na yata. Sabi ko, sadali, kung bata pa ito, kung mid-20s lang itong lalaking supervisor, at itong bakla na staff ay matanda na, so, nag-investigate ako, true enough, imagine mo, yung bakla, siya ang nag-train sa supervisor niya. Bakit yung supervisor ang na-promote? Di ba nakakatawa? Kasi bakla siya. Kaya siya i-promote ng hotel. Bakla ka, hindi ka dapat mag-promote. Habang buhay kang staff, mamamatay kang staff, dahil bakla ka. May ganun silang prosento. Naging part ka po ng industry ito. Dahil po ba inisip niyo na secured ka na may tatanggap sa'yo sa gay discriminate sa'yo? Oo. Kaya ako doon tinanggap dahil ngayon, mas open, mas acceptable ang bakla sa industriya ng showbiz. Kinatatakbutan kami dito. Nire-respeto rin in a way. Kaya lang, meron pa rin silent homophobia. Nakakatawa. Ang lahat ng mga networks, lahat nga ba? Popos muna ako. Yung magkakaroon. Most television networks, ang mga writers, ang mga creative people, ay mga bakla. Pero, ang mga boss nila, na nagpapasweldo sa kanila, mga lalaki. Walang bakla na magiging. Wala pang bakla na naka-achieve ng pagkataas-taas na posisyon sa isang television network tulad ng Women President. Vice President na yung alam ko ngayon. Sa ABS-CBN, may dalawang baklang Vice President. Gusto ko malaman kung ano ba yung advantage and disadvantage kung gay ka sa society. Disadvantage ng discrimination, syempre, may mga harsh realities of life na sa ayaw namin at sa gusto, mati-discriminate kami. Di ba? Mas sa eskwelahan, sa call center, sa factory, mati-discriminate. Pero thank God, na slowly, but surely, di ba? Unti-unti, ang Pilipinas nagiging, gay-friendly country, unti-unti tayong nabubukas ang isip natin na ang mga bakla, okay lang nang maging kaibigan ng isang bakla, na mabait ang mga bakla, masaya ang mga bakla. Diba? Nowadays, parang ang boring ng lalaki or babae na walang kaibigang bakla. Diba? Parang wala kang kaibigang bakla. Pangit, diba? Parang sarap magkaroon ng kaibigang bakla. So, sa sarili natin nagsisimula, sa sarili natin mundo na kinagagalawan in our own little world, doon tayo doon natin matatanggap yung bakla, and slowly but surely, palaki ng palaki, na magiging katanggap-tanggap na sa society or sa buong mundo for that matter, ang mga bakla. Sa kaalaman po ng mga nanonood na itong documentary na ito, sa panahon po ngayon, na mahirap ang buhay, at karamihan ng second and third world country tulad ng Pilipinas, hindi po porke ang lalaki ay pumatol sa isang bakla na rin siya. Hindi po totoo yun. Dahil nga naghirap, may mga bagay na nagagawa ang mga lalaki totoo na ayaw naman nilang gawin. Sa pagkakang sa akin, yung tatlo mo naging boyfriend, pera lang hinabot sa akin. Kung yun ang gusto mong malaman. Oo naman, walang kaabog-abog kung aaminin niya na hindi nila ako minahal, pera ko lang ang hinabot nila.
Kung hindi ko sila binibigyan ng pera, every time na nagsisex ka rin ng mga panahon ngayon, hindi ko sila joke. Ganun talaga. Kasi atin na yung mga bakla ngayon, nakikita ko, no, as early as 7, 8 years old, kinukusin na ng mga magulang, pinagsusuot na ng mga damit babae, ng mga ganitong headband. Ako naman hindi, kasi nga, ang nanay ko nga in particular, meron siyang konsepto ng bata ako na hindi ako dapat naging bakla, na ang pagiging bakla ay masama, na ang bakla sa beauty parlor lang pwede magtrabaho, ang bakla, pusher. Kasi doon sa kinalaki akong lugar, yung Lagro na Baliches, doon ako lumaki, ang tanging mga bakla lang doon, na hindi ko din masisisi ang nanay ko. Siyempre, kulang din siya sa kaalaman, sa edukasyon ng mga panahon na yon. Sa Lagro na Baliches nung bata ako, ang mga bakla lang na nakikita ay yung mga nagtatrabaho sa parlor. Tapos meron kami isang kapitbahay, ang pangalan niya Maning. Si Maning, bakla siya na parlorista, pero at the same time, kilala siya sa buong Lagro na addict siya, pusher siya. So ang nanay ko siguro, may maski rin ako, nung kinakausap ako ng nanay ko, na kasi ang point ng nanay, nung bata ako, pag pinapagalitan ako nung bata ako, pag tinutukso ako ng kapitbahay na bakla, ang nanay ko, ako ang pinagagalitan. Nagagalit din siya doon sa tumutokso, pero ako pinagagalitan din yan. Kasi ang point ng nanay ko, hindi daw ako tutuksoin na bakla, kung wala nakikita yung mga tao na kabaklaan na ginagawa ko. Pero ang problema, bata pa lang ako, ganito na ako kumilos. Malambot na talaga. Ganito na ako magsalita, malambot ako, so, wala na akong magagawa. Kaya sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko na masama maging bakla. Bawal ang maging bakla. Hindi dapat ako maging bakla. Na ang bakla ay pangit, na ang bakla ay hindi acceptable ng society. Ganun yung dating. It was very difficult for me nung ako ay bata pa. Diba? Mahirap. Parang binurotak ka na bawal. Binurotak kasi isang bagay na bawal, pero ganun ka. Paano mo sasabihin sa nanay mo yun? So siguro ang point ng nanay ko, if you cannot beat them, join them. So birthday ko lang, second year college ako, sabi na ko, pag-ahanda kita, ibitahin mo yung mga members ng Teatro Tomas na kaibigan mo. Gusto ko sila makilala. So parang pigo yung NQ ko, puro bakla yun. May mga babae, puro bakla din. May mukhang bakla din. May mga lalaki pagtahada sa bakla. Alam mo yung gano'n. So nung in-invite ko sila doon sa birthday party ko, nakita ko yung nanay ko, in-entertain sila, kinakausap sila. So sabi ko, ito na yun. Nagsimula na ako magkahit ng kilay, magpahaba ng buhok. Ito na ako ngayon. Yung message nyo naman po para doon sa mga kapwa nyo bakla. Sa mga kapwa ko bakla na out, proud, open, keep up the good work. Tulad ng ibang mga tao, may karapatan din ng mga bakla na piliin ang pagkatao na nais nila. May karapatan silang magmahal, mahalin, bigyan ng pantay na pagtingin, at higit sa lahat, unawain ang kanilang sitwasyon sa ating lipunan. Kayo, tanggap niyo na ba ang mga bakla? Ako si Jelino Seha, ito ang Itestigon, at dito na po nagtatapos ang aming dokumentaryo. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say